Paano ako naging teacher? Ano siya, childhood dream. Alam mo yung yung kinder tayo na parang tinatanong ka, what do you want to be when you grow up? Tapos sabi ko, when I grow big and tall, I want to be a teacher. Although di ako naging tall, at least naging teacher ako. Ay yung confidence ko sa freelancing comes from solid foundation ko sa education. Successful na yung mga anak ko, okay, happy sila. Tapos, hindi nila nakakatmutang may nanay pa rin sila. Tapos, yung mga estudyante ko, of course, makita ko rin sila try. Yung may na-inspire. Pero kung may isa, dalawang ba, nag-try, that's very rewarding and para feeling ko successful ko as teacher. Hindi ko kailangan maging master teacher, hindi ko kailangan maging principal, kaya hindi ko kailangan tuwaas yung sweldo ko. Ang pinaka-success ko na doon, pinaka-reward ko na nakita ko yung improvement and napaka-fulfilling. Hi classmates, this is your classmate Jevi. Welcome to Level Up with Jevi, the podcast designed just for you. If you're a ABC professional who wants to live a better, more balanced life, you're in the right place. Here, we talk about simple and effective ways to improve your health, find peace of mind, and build meaningful connections, all without adding stress to your day. Each episode is packed with easy-to-follow tips that fit into your schedule, helping you make small changes that lead to big results. Whether you're looking to boost your energy, manage your time better, or live more sustainably, we've got you covered. Join us on this journey to becoming the best version of yourself. It's time to take control of your life, one step at a time, and truly level up. Live to level up, be a student at a follower, be a good asker. Ayan, good morning. Good morning, Ben. Kamusta, Teacher Jem? Nag-work na siya. Sa wakas. Ayun, so start na tayo. Teacher Jem, yung video ko yung profile mo kasi na-invite kita as a teacher, kasi teacher ka, di ba? Pero ngayon, ikaw yung classmate muna namin kasi I believe, ano ka pa din, alam mo yun, into self-development ka pa rin, nag-aaral ka pa rin. Kasi I believe lahat ng teacher before sila magturo ng mga estudyante, sila yung pinakaunang nag-aaral dun sa lesson plan nila. Siyempre. Diba? Ang hirap kasi ituro ng bagay na hindi mo alam eh. Hindi ka naman po pwede, lalo na pag sa harap ng mga estudyante, tapos may mga tanong na hindi ka prepared to answer. Hindi pwede yun eh. Kasi parang, ano yun? Some part ka naging teacher doon. So, syempre, kailangan aral ka muna. Inaral mo muna yung lesson before mo siya ma-execute. Usually, sa lesson planning pa lang, pinag-aaralan mo na eh. Paano yung atake ng pagtuturo. So, yeah. Continuous learner tayo for today's video. Yun. Actually, yun din yung reason bakit may pangatlong guest po tayo dun sa baba. Ayaw niya mag-work kanina eh. So, gumawa kami ng paraan para mag-work siya, di ba? Alam niyo naman po yung mga teacher resourceful. Alam ko gumagano ng characteristics yan. So, Teacher Jem, ito. Nagkita tayo originally sa isang freelance community noong 2022. Pero, ang tagal mo na naging freelancer, no? Noong 2019 pa. Pero nauna ka as a teacher since 2016. So, kamusta naman yung, ano yung life story mo before ka naging teacher? Calling mo ba to? Passion mo ba to? Or saan mo siya, paano ka naging teacher? Paano ako naging teacher? Ano siya, childhood dream. Actually, childhood dream ko siya na maging teacher. Alam mo yung yung kinder tayo na parang tinatanong ka, what do you want to be when you grow up? Tapos sabi ko, when I grow big and tall, I want to be a teacher. Although di ako naging tall, at least naging teacher ako. Ayun, so, yung mga teachers ko before, hindi nila ina-expect na lahat ng mga naging teachers ko, LM at saka high school, di nila ina-expect na magti-teacher ako. And somehow, recently yun yung naisip ko, ba't nga ba ako naging teacher?
Pwede parang feeling ko mas parang bagay din ako maging journalist, mga gano'ng kasi mas passionate din naman ako sa pagsusulat. Tapos yun, purely because of my passion lang talaga, tapos dream ko maging teacher. Kaya ako andito, teacher pa rin. Nagtitiis Amazing. pa rin yung tema. Ang cute nung nagtitiis pa rin sa sistema. Kasi since Yes. childhood dream mo siya, before being a teacher, I believe nag-take ka muna ng graduation. Tapos may exam kayo na tinatake, di ba? So, Yes. Licensure. Yun, licensure exam. Kamusta naman yung experience mo na naging teacher ka na? Yung first 2 years, nagturo ako sa private school. Syempre, private school yung setting, tapos mas all of the benefits is nandun. Meron, syempre, aircon yung mga classroom, konti lang yung mga bata, tapos provided lahat ng mga gamit. So, siya, parang napaka-fulfilling. Although maliit yung sahod, kumpara kasi syempre mga private school, lang naman yan, nabubuhay lang, business yan eh. Kung magkano lang din yung tuition fee from the students, yun lang din naman yung pinagkukuhanan ng sahod. So, it's smaller sa kung tutusin, konti lang yung sahod doon. Pero, mas fulfilling in a way na mo talaga, mapapractice mo talaga yung magawa mo talaga yung pagiging teacher mo as is. Yung makapag-prepare ka ng lahat ng materials, maganda yung mga presentations mo, kasi nga, provided lahat. So, it's good, okay siya. Pero nung lumipat na ako sa public setting, yung government, although syempre dumoble naman yung sahod, compared naman sa private school na parang 10K lang, tapos may ko 12K per month sa private school. Tapos nung nagturo ako sa public, nag-start ako 20K. Pero ayun, medyo lang, kasi marami kang bagay na i-shell out mo talaga from your own wallet. Kaya, so pero ang galing, no? Na-try mo yung freelancing habang nagiging teacher ka. Pero until now, teacher ka pa rin. Kasi, tulad na nabanggit mo, maliit kasi yung sahod ng pagiging teacher. It's a very noble profession, I know. Yung magturo sa ibang tao and matulungan sila sa growth nila. Pero kahit maliit yung sahod, lalo na na-try mo yung freelancing, alam mo kung magkano ang rate ng isang freelancer. How come until now, teacher ka pa rin? Out of, ang nagde-drive na lang talaga sa akin para hindi mag-resign, of course. Yung love ko, parang hindi pa ako ready mag-let go hindi pa ako ready i-let go yung pagtuturo na tawagin kang teacher. Kasi alam mo, mga batang dumaan sa'yo, mga naging estudyante mo, especially grade 6 ang advisory, alam mo yung mga high school na sila, mga dalaga na sila. Pero pag nakikita ka nila kahit sa ang kanto, pag nandito sa area namin, parang, teacher Che, parang famous mo. Parang ang dami mong anak Alam mo, naging common ko na talaga yung term na anak. Parang kahit pinsan random na na bakit. Anak namin tawag ko kasi nga syempre as a teacher yun na yung nakasanayan. So, probably yung passion ko na lang talaga sa pagtuturo. Yun na lang yung magdadrive sa akin para hindi mag-resign. Kasi, saan na lang po maabot yung sweldo ng teacher, di ba? Parang, kung iisipin, wala pang 1,000, Jevy, ang araw namin. Sa freelancing, parang ilang minuto mo lang ata to sa pagiging alam mo, freelance writer, editor. Before ako pumapasok ng school, kasi mga Australian, may OC client ako ngayon. Before ako pumapasok ng school, nakakapag-duty na ako ng 2 hours, ganyan. Tapos na yun, more than 1K. Alam mo, kasi tapos na yung araw mo dun sa, pero prepping mo pa lang. yung rate ko kasi doon sa 15.
Tapos, so, ibig sabihin, pag naka 2 hours ako, that's 30, more or less, more than 1.5 na. Diba, yung 2 oras ko na trinabaho. Yung 2 oras ko na trinabaho. Parang, ito, 8 hours ko itong bubunuin sa pagtuturo. Like, di ba? True. Pero, yun na lang talaga yung, nagda-drive sa kasi probably kapag, alam mo naman, ang mga, may lahat tayo may limits. Hindi naman masasabi na forever yung siguro, yun yung parang nag-limit. Minsan kasi parang gusto ko na talagang mag-resign. Ayoko na, gano'n. Pero yun, meron pang Amazing. konting-konting candle doon. Ano yung nag-i-spark doon sa candle na yon to continuously naglilit pa rin siya kahit na maliit yung sahod, kahit nahihirapan ka? Well, nabanggit mo na passion pagtuturo. Ano ba yung knowledge na nai-impart ng isang teacher sa isang estudyante? Bakit nga ba kailangan pumasok sa schooling? Well, halimbawa ikaw, until now bakit nga ba hanggang ngayon sobrang dedicated ka pa rin sa learning, gano'n? Siguro yung realization ko na sabi nga nila, education is key in every aspect of life. Is what spark yung parang hindi ako magiging ganito kung hindi ako nakapagtapos. Yung solid foundation ko kasi sa education, parang ay yung confidence ko sa freelancing comes from solid foundation ko sa education. Parang dahil nakagraduate ako, nag-aral ako, iba yung confidence. Meron kang confidence level na parang nagtapos ako, 4 years graduate ako, di ba? Tapos may pinag-aralan ako. So, there is something in you or something in me na parang kahit anong bagay na bago, kahit bago ko siyang sasabak ako doon ng bago. I feel like I feel like na yung natin, yung parang yes, ganun. Meron kang ganong na meron kang something na sa background eh. Alam mo yun? May nakalagay sa pangalan mo na LPT, Licensed Professional Teacher. Yung Totoo. ganun. Iba Kumbaga may yung certificate ka na graduate ako. So, I yes. have this right. Pero how come hanggang ngayon driven ka pa rin na mag-aral kahit na nag-graduate ka? Kasi learning is continuous process. I wouldn't have had the skills I have kung tumigil na ako sa pag-aaral. Kasi nga, syempre yung mga pinag-aralan before, na-outdate din yun eh. Anong taon pa ba ako nag-graduate? Like 2014. Parang yung mga pinag-aralan namin before sa lesson plan. Ito as a teacher lang. Yung mga strategies sa lesson planning before was very different na ngayon. Parang hindi ko masasabi na applicable pa rin yung pinag-aralan ko dati sa college sa ngayong mga setting ng mga bata. The same as freelancing. Parang kung tumigil na ako ng kung ano yung alam ko lang dati, I wouldn't have the confidence na mag-charge more, di ba? Yung parang nag-start ako sa freelancing like magkano lang, $5 per 1,000 words. Ganon yung parang yung box, $5, $10 per 1,000 words. Ganon. Pero imagine like after 4 years, I can charge 50 na per 1K words. So parang times 5. Kasi it comes from the confidence na sa continuous learning na pinagdaanan ko, mas marami na rin naman akong na-apply. Kung ito yung content ko before, ibang-iba na siya sa content ko now. Tapos, as a teacher, kung ganitong teacher, kung nagstay na lang ako doon sa mga makalumang strategy, yung mga bata, sana ngayon, hindi ko siya, yung parang, maaalala pa ba ako ng mga batang to? Kasi sobrang traditional ko. Di ba hindi? Nandun ako sa part ng gusto ko Hindi ko naman sinasabi na kailangan ko tumabay sa uso. But I'd love to learn more continuously. Kasi
para yung mga bata din, nale-level up din yung nale-level up din yung alam nila. Hindi tayo pwedeng mag-stay dito kasi wala talaga nangyayari. Hindi sapat na nandun lang, no? Kumbaga, life learning doesn't end dun sa pagiging learning as a student. Kasi life learning Oo. is life. Ano yung difference nung pag-aaral mo nung estudyante ka and then after you graduated na nagtuturo ka na at naging freelancer ka? Of course, nung nag-aaral ako, basics, di ba? Mhm. I think lahat ng mga nag-aaral ngayon alam nila yan. Sometimes, there are some point in your time na habang nag-aaral ka, feeling mo hindi relevant yung pinag-aaral mo. So, Mm. ba't ba pinag-aaralan? Wala akong kwento-kwento. Hindi naman gagamitin lahat 'to. Oo, oo. Alam mo yung nung college ako na may exam kami na 3 hours namin. Kailangan namin sagutan yung calculus problem ng 3 oras straight. Kasi pero ilang piraso. Tapos may isip mo, paano ko gagamitin tong linkchak na calculus na to? Pero, di ba, Mhm. ngayon na siya, marirealize ko na, hindi pala ako nag-aaral ng calculus, hindi ko pala malalaman na ganito, ganyan. Yung pa rin siya, meron, pagdating mo kasi as you age or nagpo-progress yung learning, Mhm. kasi progress yung mga learner, let's say, sa English. Mhm. Before, hindi ko magets na bakit kailangan kong pag-aralan yung subject for agreement, kailangan kong mag-aral sa proper grammar, ano ba yung sense ng mga past tense, future tense, present tense na yan, di ba? Pero eto na ngayon, nagagawa ko ng content. Siyempre, dahil dun sa mga pinag-aralan ko before, ibang level na pinag-aralan ko ngayon, parang nag-evolve. And yung solid foundation mo, nung nag-aaral ka, nung LM, high school, college, is very different. Para siyang dahil may solid foundation ka, alam mo na mas madali ka nang sasabak. Mas madali mo magigets. Parang nabanggit mo din sa akin before 'to, yung maliban sa English, there's power in words. Yes, there is. Of course. Kasi, I'm a believer na yung iba yung impact ng words Mhm. na nilalabas natin at sinusulat natin Mhm. sa mga tao. So, of course, there is. Ganun. Sagot ba yung tanong? Paano yung impact ng words sa mga tao? Anong klaseng power ang meron sa words? Bakit ka naging believer na there's power in words? Kasi whether anong profession yung Mhm. pili mo or entrepreneur, we have to communicate eh. And sa pagkikipag-communicate mo, syempre you'll be using a lot of words. And Mhm. yung meron kang solid na background at saka mas magandang understanding kung gaano ka-importante yung mga salitang binibitawan mo. Mhm. Isa siya sa parang it can make or break eh. Let's say kapag sumabak ka sa interview, Mhm. yung choice of words mo can affect the result of the interview itself or the application itself. Tapos kahit yung sa friends mo, yung choice of words mo makaka-apekto rin sa relationship ninyo, 'di ba? Kaya nga sabi nung kahit sino naman di ba mas masakit daw yung mga salita kaysa sa physical. Kasi yung physical, pwedeng mag-heal di ba? Pwedeng Yes. physical, mawawala siya. Pero yung words, hindi mo na yung mababawi kasi nasabi mo na. Nasabi mo na siya, tapos parang forever mo na yun na maiisip. Totoo. With that in mind, ano yung mga habits na ginagawa mo to keep you leveling up, to keep you on track na, teacher pa rin ako. Okay. Gusto ko pa rin mag-freelance writer and editor. Number 1 would be time blocking. Kasi
dapat meron kang allocated na time sa lahat ng mga bagay na ginagawa. I'm also a mother of two. May toddler ako, may 1-year-old ako. So parang sa sobrang daming ganap, minsan di ba nagtataka kayo, paano ko pa nagana papagpasya yung buhay ko sa isang araw? Kasi imagine mo, kailangan kong pumasok sa school para magturo, tapos kailangan kong mag-attend sa 2 client, tapos may anak pa ako. So, saan ko isisingit? Importante na mag-habit natin yung mag-set. Ako, I set small tsaka achievable goals daily through time blocking. Parang today, ito dapat yung accomplish ko sa school, ito dapat yung accomplish ko sa client ko. And then just live with it. Kasi kapag iniisip ko yung sangkaterba kong deadline, tsaka sangkaterbang kailangang ma-achieve ko as a teacher at bilang nanay, wala, mauubos yung oras sa pag-overthink, tapos paggawa ng mga bagay na hindi relevant sa para ma-achieve ko. Tapos, another one would be, syempre, yung continuously, yung mag-strive ka ng continuous pa rin na pag-learning. Meron akong 30 minutes, at least 30 minutes per day na nilalaan for reading. Kasi ako, yun nga yung sinasabi sa akin ng mama ko. That's why, simula bata pa kasi ako, parang wide reader ako. Before matapos yung school year, lahat ng books ko, tapos ko na yan, first quarter pa lang pa sa akin. Kasi, there is something na you can get from reading, at least reading. Iba pa rin siya sa sa panonood. I don't know sa iba't iba kasi yung learning style ng mga tao. Pero for me, it's effective yung araw-araw may binabasa ko. Whether about siya sa SEO trends, or teaching strategies, or self-development books, or kahit na yung mga novels, ganyan. Lagi pa rin ako nagbabasa para kasi sabi nga, di ba, meron tayo yung formal education, yung formal education as a di ba? Pag nakagraduate ka na, okay na. Pero yung learning, dapat hindi siya tumitigil. And it should be part of our habit na we learn something every day. Kasi yung mga small things. Nakaka-relate ako dun sa learning every day. Well, ako hindi ako visual, hindi ako masyadong reader. More on audio ako. Pero since nalaman ko 'yon, ang ginagawa ko instead of reading, nakikinig ako ng mga audiobooks. Yes. Yun. Kapag alam mo na yung learning style mo, you can fit it na lang sa sarili mo din. Kasi iba-iba nga yung learning habits natin. So, at least, siguro 30 minutes per day na, na parang ito is pang learning to. So, either you read or either you listen to something or watch something. Mga ganun na lang yung ginagawa. Nabanggit mo yung yung dapat relevant siya kasi if hindi relevant yon yung binabasa mo or yung kino-consume mo, how do you identify kung ano yung relevant sa'yo or ano yung mga dapat mong basahin or pakinggan? Siyempre, depende sa goal mo. Let's say, sa freelancing. Sa freelancing. So, kung ang target mo is maging social media manager, kung gusto mo maging social media manager, syempre hindi ka dapat nagbabasa ng mga kung ano-ano lang. Baka bigla ka magbasa about video editing or magmanood ng mga video editing kineme, mga ganon. Depende sa focus mo. Although, okay din naman yung video editing for mga SMMC. Pero, mag-graphics ka ba? Ano ba yung priority? Kasi para siyang it helps yung parang meron kang outline sa pag-aaral. You can do it yourself or maybe pwede mo rin naman siguro tanungin kay ChatGPT or yung mga AI. Can you make an outline? Ano yung mga dapat kong matutunan to achieve this? Of course, kahit pa paano meron kang makukuha. And you can start from there. Sige, day 1, ito muna.
Kasi pag ano, pag walang direksyon, Mhm. ma-o-overwhelm ka sa dami ng puwedeng pag-aralan, sa dami ng information, especially online, Mhm. nakaka-overwhelm din. So, to filter them out, dapat siguro you make an outline kung ano yung mga gusto mong matutunan today. Tapos, i-start from there. Next day, iba naman. Parang gano'n. Kasi ako, gano'n eh. Parang, may, okay, ito muna today. Focus ako dito. Tapos, bukas, iba naman. Susunod na araw, iba naman. Tapos, pwede mong i-practice. Meron kang time to practice din. Let's say, like, try ko nga yung natutunan ko kahapon kung okay siya. Kung nag-gets ko ba talaga. Ganun siya. Ako kasi as an SEO content specialist, parang may leeway ako para for trial and error. Parang sige, Mhm. try ko kung okay. Pag effective, di goods. Pag hindi, adjust ako ulit. Mga ganong Totoo. bagay. Kahit sa pagtuturo, ganun eh. Sa Mm. teaching, try ko muna to, baka effective sa mga bata, baka magets nila pag ganito yung style. Tapos pag Mhm. di nila nagets na gano'n na style, okay, bukas iba naman. Gano'n. Mm. O sige, mag-play tayo today, baka mas magets nyo pag nilaro natin yung gano'n, pag nilaro Baka natin yung ano, lesson. binasa mo lang siya unlike yung kapag ginawa mo siya or nilaro mo siya, Yun, gano'n. hindi Oo. siya hindi siya, siyempre hindi titigil yun sa inaral mo lang, dapat pina-practice mo din. And yung confidence level na, 'di ba 'wag ako, ito yung ko, sa freelancing ito talaga yung very effective for me. Hindi ako Mhm. natatakot to try. Hindi Mhm. ako natatakot mag-apply kahit wala pa akong experience doon. I sell myself as someone na yung parang pag sinabi kong I can adapt quickly, parang talagang mabilis akong aaralin ko talaga yung bonggang-bongga. Mm. Tapos ita-try ko talaga siya. Tapos pag hindi talaga nag-work, then just be honest na, "Ay, sorry, nagkamali ako. Kasi ganito kasi tina-try ko pa lang siya, eh." So, pag effective, be proud of yourself. Lagi Mhm. akong lagi akong nako-comment diyan ng boss ko na, "Eto na yung SEO queen namin." Mga gano'ng mga gano'ng commendation. Kasi parang it comes with trial and error talaga. And it's okay. Hmm. It's okay to fail. Gano'n talaga eh. Hindi naman tayo pwedeng perfect na laging tama at laging okay yung result. Part Ang sarap of marinig sa learning. isang teacher yung it's okay to fail. Kasi most people, takot silang mag-try, takot silang sumubok kasi takot silang mag-fail, takot silang bumagsak dun sa grades nila, alam mo yun? Kaya for example, yung bata, kapag may exam sila, kasi nabanggit mo kanina yung ChatGPT, may mga bata na nagcha-ChatGPT na lang para tapusin yung homework. Pero nabanggit mo kanina na dapat yung inaral mo dapat may application siya at saka dapat nagte-take action ka. Anong difference nun? Difference ng nag-ChatGPT ka lang. Ako nag-ChatGPT ka lang, kinopya mo lang yung homework mo, hindi mo siya naintindihan or yung actual, how would you identify yun? Sa mga bata, um, ah, may talent kasi yung mga teacher na they simply know. Hmm. Akala ng mga bata hindi namin alam kung saan nila Mhm. nakuha yung assignment. I'm not sure sa other teachers, kasi Mhm. start pa lang of the school year, meron akong siguro mga first month niyan, na-o-observe ko na 'yan. Handwriting Mhm. pa lang ng bata handwriting pa lang ng bata, yung paano sila mag-respond sa'yo Mhm. sa actual class, tapos Mhm. yung yung pagsusulat nila, tapos yung Mhm. paano ba sila mag-answer sa quizzes. So, parang akala ng bata nakakalusot sila 'pag nangungupit Mhm. sila, 'pag Mhm. 'pag yung assignment nila pinagawa nila sa iba or Mhm. project nila. They don't know na alam alam namin 'yan kasi kahit halimbawa I received 2 identical projects, parang parehas yung level ng Mhm. output. Tapos Mhm. 'pag nakita yung pangalan, simple know, kung sino yung
sino ba talaga yung original dito? Sino ba? Same with using yung mga AI. Alam mo kung alin doon yung purely is gumamit lang ng ChatGPT. Kasi, parang, okay. Tapos, pwede mo rin i-test. Kasi, syempre, di ba pwedeng judgmental lang tayo, di ba? Pwede mo rin i-test. And there are different, strategies for assessment sa mga bata. Iba-iba rin yung techniques. Hindi katulad ng kung hindi natin mafo-fool si Google pag sa content. Totoo. Ganun din ang actual na tao. You can fool me. Kung parang di mo ko pwedeng sabihin na okay ka kasi may perfect yung write-up mo as an English teacher, di ba? Kasi hindi ganun yun. I know. Parang, syempre may iba namang strategy to assess. Ganun siya. Katulad ng kapag ka lang, yung mga fake it till you make it. Kapag ka nagfe-fake it ka lang din your client will know. And, di ba? Totoo. Hindi siya, for me, hindi siya okay. Na parang, kasi, hindi pwedeng china-ChatGPT mo lang yung work. Di ba? Or ini-AI mo lang or whatever you use na the truth will always set you free. Pero for some people, parang nag-work, di ba? Yung parang, hindi ko alam gawin to ngayon, pero eager ako at willing akong aralin ito. And for some people, nag-work talaga siya. Paano nila nagagawa yun? May mga ganun tao talaga. Ginagawa din natin yan, di ba? May mga ganung tao talaga. And kung kaya mong panindigan and kaya mong kasi meron kasi iba na complacent. Yung parang pag nakuha niya na, akala niya okay na yun. Yung, di ba pagka kumuha ng client, tas nadala mo siya sa fake it till you make it. Pero pag hindi ka nag-live up doon sa sinabi mo, of course, syempre, sooner or later, madidiscover ka din. Kung may mga ganon, edi okay din siya. I mean, hindi naman tayo para i-invalidate yung kakayanan nila. Kasi, kanya-kanya naman yan. And we respect that, of course. Yun ay personal opinion ko lang for myself. kasi iba pa rin. Yun, diba? It's a win for me. Natuto na ako. Nagka-client pa ako. Pero how would you measure yung growth and success? For example, ayun, sumusubok ka or inaaral mo yung isang bagay. Tapos, ano yung reference mo na, okay, nag-grow ako dito. Okay, align to dun sa goal ko. Kapag how do I measure yung success? Siyempre, nasa din yan. Kung as an SEO content specialist, may metrics kaya madali mo namang madali mo ma-identify if it's successful. And personally, you can set a metrics din sa sarili mo na pwede ka namang ng standard. Kasi it's hindi naman siya all about money, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin na kumikita ka lang malaki ay successful ka na, 'di ba? Yung progress, kung halimbawa how successful you are sa pagtulong sa client mo, yun yung success for you, 'di ba? Kasi halimbawa mataas yung metrics nung mga content or yung nakatulong ka ng malaki para sa website ng mga client mo, edi successful. And hindi siya makikita ng external lang din na result. Gaano ba yun na nakapa-improve din sa personally within yourself. Kung halimbawa
may nakuha kang panibagong, for example, may nag-gain kang bagong experience, may nag-gain kang bagong skill. Yung growth yun. Kasi, tawag nito, parang hindi siya parang eto pag na-achieve ko na tong ganitong level ng income, successful Mm. na ako. Hindi gano'n eh. Kanya-kanya tayo ng parang kung teacher rubrics. may Totoo, rubrics. totoo. Kasi walang one size fits all eh. Oo. Oo, merong mga tao talaga na may mga mas matataas yung nila. Mas matataas pa yung mga gusto nilang ma-achieve sa buhay. And why not, 'di ba? Kung True. mag-set ka ng alam mo ba nung nag-board exam ako, Mhm. ganito yung mindset ko. Ang goal ko is, 'di ba ang success in mind ko is pumasok sa Pumasa. top 10. Hindi lang Top pumasa. 10. Sabi ko, Wow. kailangan Mm. pumasok ako sa top 10. So, yung parang so syempre mag-a-act out ka para pumasok ka sa top 10. Kailangan Mm. todo review ka, 'di ba? Yung mga ganong kineme. So, may effort. Syempre para pumasok ka sa Mm. top 10. Siyempre. Tapos ito na, sinag-exam na ako. Though ang goal lang naman talaga is pumasa. Di ko naman Mm. kailangan pumasok sa top 10 like Pero for real. nag-aim ka ng higher, no? Oo. Nag-aim ako ng higher kasi ang mindset ko, hindi man ako pumasok sa top 10, ang bagsak ko ay pasado, lisensyado, di ba? And Totoo. syempre, pag hindi mo na-achieve yung goal mo, of course may disappointment. Alam mo pa nakakatawa ko nung nag-check ako ng result ng exam, hindi ako nag-check sa passer. Saan ka tumingin? Sa top 10? Nag-check ako sa top 10. Wow. Mm. Tawa ko, Teddy. Alam mo yung kasi that time tuturo na ako sa private. Sabi nung teacher ko, kapal mo talaga. Kapal mo talaga man dyan. Ano yung confidence mo, no? Talagang feeling mo talaga makakapasok ka sa top 10. So sabi ko, bakit hindi? Diba? Parang ganun yun yung idea. Nag-set ako ng mataas talaga na goal. Pero syempre, hindi ko na-achieve. It's normal na nakaramdam ako ng disappointment kasi syempre, hindi ako sa top 10. Ouch, gano'n. Diba? Oo. Pero nung tinignan ko yung passer, syempre nandun ako, sabi ko, okay, pasado naman tayo. Yung ganong meron kang leeway. Hindi pwedeng, yung sakto lang. For me, hindi ako nag-set ng sakto lang. Gusto ko talaga, yung sineset ko is something na, hindi naman sobrang OA, pero hindi ko naman sinet na top 1. At least top Totoo, 10, di ba? totoo. Kumbaga may pa rin, may onting allowance pa rin. May allowance pa rin. So parang ang iniisip ko, yung allowance na yun, makaka-help yun sa akin na pag meron man akong downfall, palagi akong may backup. Parang iba yung pabuti na dun sa sigurista, yung sigurista level lang. Ganon. So I think ito yung ito yung measurement mo ng growth, no? Kumbaga, ang goal is pumasa. Pero nung nag-set ka ng target, okay, top 10. Paano yung mindset na to? Ano yung tawag dito? Ang galing lang na ang target yung mga magkaroon ng board exam. Pero ang goal is top 10. Alam mo yun, parang, okay, parang napaka-imposible bumagsak sa mindset na yun. Oo, kasi parang, alam mo yung ang target ko is for example, kapag sa client hunting, may mga requirements ako niyan bago ako pag nag-sort ako na magdadagdag ako ng client or number one, nawalan ako ng client, so maghahanap na naman ako panibago. Ito yung natutunan ko over time. Although dati, slave ako sa dollar, tsaka sa parang kahit ano na lang, basta merong trabaho, di ako matalya. Pero syempre, nagkaka-experience, tumagal,
parang naisip ko, marami rin akong natutunan na skills from freelancing communities, people I met. Tapos, nare-realize ko na, ay okay, kasi nung nag-start ako sa freelancing, konti lang din ang alam ko. Alam mo yun? Parang, mali ko ba na may ganito palang trabaho? Siguro kung bata pa lang ako, alam ko na may ganito trabaho. Palagi ko freelancing lang tinarget ko. Pero yun nga. So, pag naghanap ako ng client, may requirement ako. Parang ito yung target ko na asking rate. So, ganito siya. Tapos di ba kapag may parang may leeway ka para tumawad. Halimbawa, ang target ko lang is ako target ko lang $10 per hour. Okay. Siyempre, pag nag-usap namin ng client, ang sasabihin ko, 15. Tapos, siyempre, pag na-sell ko yung self ko as 15 at kinagat niya, goods, diba? Siyempre, nakuha ko ng 15. Pero pagka sinabi niya, kasi ganito, ganyan, okay, sige, 10 na lang. May tawad. So, nakuha ko pa rin yung goal ko. Ito pa rin yung goal ko. Ito pa rin yung target ko. So, nandun pa rin ako sa target ko. Hindi ko siya ibababa pa doon. Kasi, ito na talaga yung target ko. Pag sinabi niya, hindi ko afford yung 15. Pwede ba babaan? Sige, hanggang 10 lang ako. Non-negotiable. Ganun. Tapos, kasi diba meron tayong mga nagsiset tayo ng mga non-negotiable. Sige, ito yung mga hindi pwedeng gawin. Hindi yung So, dapat mag-stick ka talaga doon. Ganun yung ganun ko siya sinisi. Yung success for me is kapag hindi ko na compromise yung mga hindi pwede sa akin. Mga ganun kahit yung pag inaaral ako, nung nag-aaral ako, hindi pwedeng may 80 ako na grade. Yung ganong lang. May ganun akong nuance na meron, parang may hunger ako for achievement. Hindi ko naman sinasabi na okay ako para di ba? Hindi sinasabi kailangan palagi akong honor or whatever. Pero meron akong hunger na dapat kaya ko tong ma-achieve. And kung gusto ko tong ma-achieve, dapat I do more. Kasi mali mo malampasan ko pa yung kaya ko, di ba? Yung habang nandun ka na may mga gusto kang ma-achieve at you to do more, ano yung mga challenges na kinakaharap mo? Kasi, for example, yung pag-offer mo ng $15 na yun yung asking rate mo. Hindi madali na ibenta yung sarili mo na gano'n. Yes. Pero ang galing ng mindset na yun eh. Pero ano yung mga challenges na kinakaharap mo kapag ginagawa mo yun? At ayun, as a whole, bilang teacher, bilang isang freelancer, bilang isang nanay, alam mo, ano yung mga it comes with the confidence. Alam mo kung self-doubt. Yan yung number 1 ko na challenge sa sarili ko. Kasi, akala ng iba, hindi naman ibig sabihin na confident ka, hindi ka na nagdududa sa sarili mo, di ba? Meron pa rin tayong hindi tayo perfect. Hindi ako perfect eh. So, although meron akong yung sasabihin ng iba parang makapal yung mukha, pero hindi yun eh. Akala mo lang yun. Pero deep in me, sarili ko, may pagdududa pa rin. Meron pa rin inner voice na nagko-question sa'yo na can I live up kaya to ko ba it? ito? Yes, parang mapapanindigan ko ba to? Am I doing enough? Am I good enough? Mga ganong kahit sa mga estudyante ko. Parang minsan meron kang nakukuha nyo ba? Nag-gets nyo ba? Mga ganong na nyo ba? Kasi parang meron ka pa rin, although hindi siya good, kahit sa pagtuturo, hindi siya good question na tatanungin mo yung mga bata na, nagigets nyo ba? Nakukuha nyo ba? Hindi naman yun yung basihan kung nagigets talaga nila. Kasi kahit tanungin mo yung mga yan, kung nagigets nila at sabihin nilang oo, iba pa rin yung magiging result. Same with, parang may ganun akong nuance. Yun yung biggest challenge ko. Although,
some people see me as very confident, confident Mhm. person, strong person. Pero meron pa rin akong pinagdadaanan na parang at the back of my mind, kaya ko ba? Ano ba? Enough ba ako Mm. para doon? Mga ganun. Tapos, number 2 ko na challenge is time management. Diyan ako Hmm. hirap na hirap talaga. Kasi, Hmm. siyempre, may teaching career ako, may freelancing career ako, tapos Mhm. may dalawa akong anak. Mhm. Merong time na parang kulang yung 24 hours. Pwede bang Mhm. maging 25 yung hours? Ano ba way paka-extend 'to? Oo. Pwede bang 26 yung hours? Ito ba talaga? Kasi meron talagang time na hindi full yung attention mo sa ibang bagay. Mhm. And yeah, it's very challenging. Challenging. Yun. Ang galing kung paano mo na umabot dun sa stage mo ngayon. Kasi, for example, no, yung pagiging nanay pa lang, mahirap na to eh. Tapos, pinili mo pa yung profession na teacher. Na before ka pumunta ng school, nag-prepare ka na ng lesson plan. After mo umuwi ng school, meron pa mga assignment yan, may mga ginagawa ka pa after. Tapos nakakapag-freelance ka pa to sustain you. Yun. Ano yung definition mo ng successful life sa ngayon? What does a successful life mean to you? Successful life to me, siguro yung mga anak ko. Hmm? Mga anak ko, okay, happy sila. Tapos, hindi nila nakakalimutan may nanay pa rin sila. Nandito pa rin ako. Tapos, yung mga estudyante ko, of course, yung makita ko rin sila na nagtatry. Yung may na-inspire ako na mga siguro sa kahit sa isang batch, hindi naman lahat same yung impact mo sa mga bata eh. Pero kung may isa, dalawang bata na nag-thrive because of me, that's very rewarding and parang feeling ko napaka successful ko as a teacher. Hindi ko kailangang maging master teacher, hindi ko kailangang maging principal, kaya hindi ko kailangang tumaas yung sweldo ko. Ang pinaka-success ko na doon, pinaka-reward ko na doon is nakita ko yung improvement ng bata and napaka-fulfilling. Kasi may ganun Mhm. akong bata. Parang grade 8 na siya. Grabe yung tuwa ko na dati halos hindi pumasok ng school yan. Ngayon makita ko talagang todo effort siyang mag-aaral. Mhm. Ganon. Tapos yun, as a nanay, syempre, lahat naman ng paghihirap, kaya naman ako nagpo-pursue pa rin. Hindi tumitigil kasi syempre, I have 2 kids na gusto ko rin makita na provide ko lahat, gano'n. Totoo, totoo. Kasi ang galing 'no, hindi ka talaga tumitigil. I think nakalimutan ko kung last year ba yun or this year yung naglipat nga kayo ng bahay, tapos Yes. yung lifestyle niyo, paangat pa rin. Alam mo yun, yung gastos hindi bumababa, eh, pero yung goal mo is aiming higher lagi. And actually ako kasama ako dun sa mga I think nagiging estudyante mo kasi kailan mo lang ako minessage kung yung paano ako mag-construct dun sa content 'no. Na-amaze ako. Sorry na. Sorry na, teacher to. Hindi daw sabi niya. Gustong-gusto ko yung maka-receive ng gano'ng feedback to be honest. Kasi alam mo yun, kaya nga ang pino-promote ko is parang ganito na classmate setup. Ako mismo nag-i-improve ako. So ang ginagawa ko, nagdadamay ako ng mga tao. Alam mo yun? Kasi maliban sa mga teacher na kamukha mo na nagshi-share ng knowledge nila, yung I believe yung second best na pwedeng makapag-encourage or makapag-inspire kung paano into learning is yung kasabay mong natututo. And Yes. coming from you na isang SEO expert, o ba? Anong tatanggi pa ba ako para ma-receive yung feedback?
'di ba? Parang, wow, nagkaroon ako ng libreng audit dun sa content ko, ta's nagkaroon pa ako ng alam mo yun, hindi mo lang pinon na yun, tinuruan mo ako paano siya ma-improve. So, that's already you being a teacher, 'di ba? So, ano yung gusto kong malaman, anong klaseng advice would you give to us, your classmates, sa mga classmates na natin? Number one, of course, finish your studies. Kasi although we, 'di ba, may mga challenges talaga. Napaka-challenging ng pagtapos ng pag-aaral. Kasi kanya-kanya naman tayo. Pero, do you know na how fortunate and lucky ngayon yung mga estudyante? Kasi nandiyan na halos lahat. I mean, free ang tuition. Nung panahon ko, hindi talaga free. May bayad. May bayad ang tuition sa public colleges. And of course, if you want na makapag-college, kailangan high school pa lang nag-work. You're working out yourself na agad. Pinaprepare mo na yung sarili mo for college. Hindi ka dapat nagsiset ng goal na hanggang senior high lang ako. Finish your studies. Find yung mga courses na relevant kung ano mong gustong maging. Tapos kung wala talaga, yung mga may mga naman yun yung mga, tawag nito, mga skills courses na mga short courses, 2-year course. Still, it is an edge. May edge talaga. Alam ko yung hirap, pero take it from me as an educator na importante yung foundation. Although hindi naman, yung education naman hindi nako-confine sa four walls of our classroom, di ba? Pero yung disiplina na makukuha mo galing sa pag-aaral, it will set you up to success. Kapag naman matyaga tayo, although sasabihin ng iba, hindi lahat ng nakapagtapos successful. Kasi kahit ano ka namang maging, yung educational foundation is, of course, key to reaching your next level, syempre, to level up. You can start small, mag-set ka ng mga manageable lang na goals, kung ano lang gusto mo. Halimbawa, you can pick one new skill, tapos pwede kang mag-dedicate ng oras, sabi ko nga at least 30 minutes per day, to target lang. Kasi mas maganda yung targeting, hindi po pwede yung wala ka lang, walang direction. Dapat you have one. Tapos, sa process, huwag mong kakalimutan na maging mabait sa sarili mo. There will be a lot of failures ka na sa leveling up, hindi naman hindi lahat pataas. Hindi ganun yun. Ang way to success, although although gasgas na to, is not a straight path. Hindi siya straight, hindi ganon. Yun totoo. Yung nakikita ninyo na way to success is ganon, hindi siya ganon. Ano siya, zigzag. yan yung way to success. Yan yung totoong way to success. And be ready. Be kind to yourself. Tapos huwag niyong kakalimutan na it takes time. Growth takes time. Hindi naman ako agad naging ganito. Madami akong pinagdaan pagsubok talaga ng content writing. Kung alam nyo lang talaga, kinakain ko talaga yung 5,000 words. Sa isang araw. Totoo yan. Mamatay-matay talaga ako kasi wala pang ChatGPT noon. Naniwala kang sa akin. Wala pa talagang ChatGPT noon. 2019. Yan, sabi ko sa inyo. Sobrang hirap. It takes time and meron talagang mga setbacks sa buhay. Do not forget na maging mabait sa sarili mo during the process. Don't be too hard on yourself. Kasi normal yan.
kung iisipin ko lahat ng mga challenges sa buhay, siguro mabaliw talaga ako. Tapos, yung number 3 is surround yourself with people na nag-inspire, nag-challenge sa'yo. Kasi they help me a lot. CMS, Coffee Mag Session, hi. Sponsor natin. Mag-sessions. Yes. People from CMS helped me a lot to be who I am today. Kung wala si Jason, alam mo, Jason, kung wala si Jason, wala akong mapagtanungan talaga sa SEO. Tapos yun, marami akong na-pick up na skill na bagay, and yung alam mo yung people na nasa paligid mo, hindi naman sila yung magpo-pull through, kasama mo sila. Pwede mo silang matapik kapag ka talagang lungkot, hindi mo na kaya. So surround yourself with people na relevant, inspire you, challenge you. Kung gusto mo community ng mga freelancers, go. Kung gusto mo mga kapwa mo estudyante, go. Just make sure na they will give you yung same mindset. Kasi hindi ka naman pwede makisama sa mga malayo dun sa gusto mong ma-achieve. Diba? Kung hindi sila aligned doon, kailangan identify mo. Alam mo, mahihila ka ng mga kasama mo kung saan ka man papunta. Kung pataas sila, syempre mahihila ka nila pataas. Tingnan mo sina Tita G, Tita P, di ba? Oo, totoo. Tingnan mo sila kasi they found their people. Hilahan sila pataas. Kung makikita, I'm very proud. Tapos nakikita ko sila kasi kilala natin sila personally, di ba? Kita ko mga na rin sila as content creators. Parang, dati, ganito. If you found the right people na for you, magiging kasama mo sila kahit anong mangyari. Yun. Ay, amazing. Pero pag isa. Last na to, may 3 minutes ako. Siyempre, Lord, wag nyo kakalimutan si Lord, guys. Hindi puro sarili lang, hindi ikaw yun. Tandaan mo, may Diyos ka. Hindi ko alam sa iba. Sino man yung Diyos mo dyan. Kung ano man yung paniniwala mo, kailangan you hold your faith. You hold on to your faith. Amazing. Parang sarap nun, no? Your faith. Faith it till you make it. Yeah. Tama. Amazing. Thank you so much, Teacher Jeff. And syempre, kailangan magtapos tayo, di ba? Kasi pa isang oras na talaga po. Sorry po. Mga tao ka mga gustong pasalamatan. Hindi ko mag-uti na naman ako. Sorry guys. Buti ka na pagkasya natin isang oras. May mga gustong pasalamatan, gustong i-promote, gustong singilin ng utang, ganyan. Wala akong gustong singilin ng utang. Magbayad sila kung gusto nila. Pero gusto kong i-promote yung page ng CMS. Kahit hindi ako talaga very active talaga. Pero yun. Kasi ang aking family, sila ang aking family sa freelancing community. And pwede bang i-promote ko rin pala yung Facebook ko? Yeah, sure. Oo. Baka malay niyo maging content creator din ako. Yan, yung Teacher Gem na Facebook. You can follow or add me as a friend. I'm welcome. Kasi may times pag sinisipag ako, nagsishare ako ng mga SEO content. Malay mo maka-help. So, yun. Amazing. Ilalagay ko yung mga tags at yung description, yung mga links dun sa description. Yes. Pakita nila yun. Yun. Maraming salamat, Teacher Jem. At marami ko talagang tinake notes po dito po. Opo. Sabi pa naman ni Jemmy, wala pa daw lumampas sa isang oras. Ay ko, wala lampas ata ako. Sobrang daldal ko kasi.
Ayun. Again, thank you so much, Teacher Jem, sa pag-oo. At happy morning. Thank you. Bye-bye.